Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. So ang pag-uusapan na tatalakay natin sa update na to ay may kaugnayan po sa pagbubook ng flight agad-agad ni Chinita Princess. So saan kaya ang punta? Yan ang pag-uusapan at aalamin po natin mamaya. And syempre pag-uusapan din po natin itong trending na kaganapan po sa It's Showtime na kung saan ay napaamin. Tila baga napaamin si Kim Chu na mahal niya talaga si Paolo Avellino. So paano kaya napaamin? Alamin din natin ang tungkol dito. Pero bago natin pag-usapan ang lahat ng yan, maraming salamat sa inyong patuloy na pag-support at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula po ito kay Ginang Dinala Porteza. Sabi niya, Dries, ang totoong nangiinsulto kay Raiza ay yung mga netizens at bashers ni Kim na nagsasabing ininsulto ni Kim si Raiza. Walang inisip na negative si Kim kay Raiza. Minention lang niya name ni Raiza. Ang totoong ng insulto ay yung nakaisip ng hindi maganda kay Raiza na walang iba kundi mga bashers ni Kim at si Kim ang binintangan na nilait si Raiza. Maraming salamat po sa inyong komento, Ginang Dinala Portesa. So paano ko ba sasagutin itong inyong komento? Kasi 'di ba galing po mismo kay Kim Chu yung salitang but si Raiza Mi, ganyan. Tapos, ang pinagbasehan kasi ng mga netizen, kaya po nabash si Chinita Princess, ay yung itsura po nitong si Jugs na talaga namang doon po nagmula kung bakit sinabi ni Kim na ay ba't si Raiza Mi. Hindi naman daw po si Lotus Pit, mga kakimpaw, yung lumabas, kundi kamukha daw ni Raiza May. So yun po yung pinagbasehan ng mga netizen, kaya ngayon ay nabatikos po ng husto si Chinita Princess. Yun po yung katotohanan doon. And sabi ko nga po, kung may dapat man sisihin dito, hindi po si Kim kundi po yung writer ng script. Hindi po si Kim kasi si Kim nagbabasa lamang po yan ng lumalabas sa teleprompter. Yun po ang parang akma na sabihin kasi mismo kay Kim Chu na nagmula yung salita eh. Ibig sabihin, kay Kim Chu talaga yung bash. Pero, since tayo, alam natin mga kakimpaw, kung saan nagmula yung sinabi ni Kim, dun po dapat ang sisi at hindi po kay Chinita Princess. At yun ang hindi po alam ng maraming netizen kaya nababash si Chinita Princess. Pero hayaan nyo na po yan, lilipas at titigil din ang isyong yan, okay? So maraming salamat po sa inyong komento, Ginang Dinala Porteza. God bless at mabuhay kayo. So eto na nga pag-usapan na natin ang mga balita po na nakalap natin sa update na to. At unahin na nga nating pag-usapan ng tungkol nga dito sa ginagawa pong pagpapakalma kay Chinita Princess ng ilang supporters. Ayon nga dito sa isang post, hanggang bashing lang naman yan sila kasi di kaya makipagharapan. Kaya for me, may mga bagay na di na dapat pinapatulan pa para di lalaki ang issue. This too shall pass. Again, hindi kasalanan ni Kimi kung sobrang sikat niya ngayon, kaya inggit maraming inggitera. Sinasakyan ng ibang mga content creator for views at lalong hindi kasalanan ni Kimi kung maraming bashers na kinulang sa kaisipan. So lilipas din talaga to mga kakimpaw. And ang dapat lang gawin dito ni Chinita Princess is wag niya na lamang pong pagtuunan ng pansin ang mga issue kasi lilipas at matatapos din po ito. Hindi niya naman kailangang ma-stress. Samantalang talakay naman natin ang naging kaganapan po dito sa It's Showtime na kung saan ay tila daw baga inamin ni Chinita Princess na mahal niya na si Paolo Avellino. So ito po kasi ay nag-ugat sa isang contestant po ng It's Showtime. Sinama niya po kasi yung kanyang boyfriend sa It's Showtime studio, kaya tinanong ni Vice Ganda na bakit sinama mo pa yung boyfriend mo. Sumagot naman si Chinita Princess na syempre yung mahal niya para same experience sila.
Kung yun natatandaan mga kakimpaw, nakiusap po si Chinita Princess 'di ba sa mga supporters na dapat iboto rin natin si Paolo at panalunin po natin siya para po yan sa Seoul International kasi nga nanalo na si Kim Chu taong 2024. So dito papasok yung syempre yung mahal niya para same experience sila para daw ma-experience din ni Paolo yung na-experience si Chinita Princess. So ibig daw bang sabihin nito mahal na ni Kim Chu si Paolo? Ayon pa nga dito, ganun yun. So, mahal mo nga Kim kasi gusto mong ma-experience niya yung na-experience mo rin. Kaya boto na natin si Pau for SDA kasi mahal ni Kim yan. So doon pa lang mga kakimpaw na confirm natin na talaga namang love na love nila ang isa't isa. And talagang nandun din po yung give and take relationship. Kung bagay hindi po selfish mga kakimpaw. Sa tagpong ito marami po ang kinilig ng mga Kimpaw fans and syempre mga studio audience ng It's Showtime kasi nagets na din po nila yung gustong sabihin at iparating ni Chinita Princess dito. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa pag-book po ni Chinita Princess agad-agad ng kanyang flight papunta po yan ng Zamboanga. So kahit nasabihin po na by July 11 pa naman po ang ribbon cutting at opening po ng kanyang House of Little Bunny dito po sa Zamboanga mga kakimpaw, maaga po talagang nagbubook ng flight si Chinita Princess para syempre mura din at hindi po siya malate ng pagbubook kasi sa oras po nagpag-book tayo pag malapit na yung flight natin, may kamahalan po yun mga kakimpaw. Kaya naman nakabook na po ang flight ni Kim Chu para po yan sa July 11 na ribbon cutting nga po ng House of Little Bunny na bagong shop ni Chinita Princess dito po yan sa Zamboanga. Maraming nagsasabi na sana daw po ay kasama si Paula Abilino sa opening po ng pop-up store ni Chinita Princess dito po sa Zamboanga. So tingnan natin mga kakimpaw kung kasama ba si Paolo kasi maraming nagsasabi na parang magiging bonding daw ito ni Kim and Paolo since opening nga po at ribbon cutting ng kanyang House of Little Bunny pop-up store. Hindi daw kaya dalawa yung nag-book ng flight, Kim and Paolo. Kasi nga naman po, by next week, pakatapos po ng opening ng pop-up store by July 11, sa mga susunod na linggo, 'di ba, ay pupunta naman sila sa Australia para po yan sa ASAP. Sobrang hectic ng schedule ni Kim and Paula Vilino hanggang December po yan. Kaya yung Kupino hindi pa rin po nila maisingit yung pag-shooting kasi ang dami pa po nilang tinatapos bago po masimulan ang shooting mga kakimpaw. Andyan yung kailangan pa po nilang mag-training ng mga language or lengguwahe po dyan po sa Korea. Importante po kasi yan sa role ni Chinita Princess. Ganon din si Paolo Avellino. And after po ng pop-up store, ASAP Australia, then doon papasok yung taping or shooting nila. Per Copino, hindi po ito na-cancel mga kakimpaw. For awareness lang and for clarification na din sa mga nag-circulate ngayon na balita sa mundo po ng social media. So kayo ba mga kakimpaw, ano masasabi ninyo dito? Please comment down below.